Isipin mo na magpapatayo ka ng isang bahay, kumpleto ka sa materyales, tapos may malinaw kang blueprint at nakahanda na rin yung pondo mo. Sarap pakinggan yan, handang-handa ah. 'Di ba? Pero eto yung catch. Para sa mga taong mismong gagawa ng bahay, lumabas ka sa kalye, tapos kumuha ka ng mga taong nakasalubong mo lang sa kanto. Wait lang, seryoso? Bakit sa kanto lang? Kasi, nganitian ka nila, mababait sila kausap, tapos pinaramdam nila sa'yo na parang may good vibes sila. Hindi mo na tinanong kung marunong ba silang maghalo ng semento o kung, alam mo yon, nakakabasa ba sila ng architectural plan? Nako, yari na. Siguradong gulo yan. Mismo, kahit gaano pa kabuti yung intensyon ninyong lahat, siguradong babagsak yung bahay na yan pagdating ng unang bagyo. At malamang, bago pa man bumagyo, ubos na yung pondo mo dahil puro mali yung desisyon at uulit-ulitin yung palpak na trabaho. Totoo yan. Ngayon, para sa iyo na sumasama sa ating deep dive na yon, kung ikaw man ay nasa kalagitnaan ng pagbubuo ng isang malaking business deal o nagpaplano ng proyekto sa barangay nyo o baka nagpapatakbo ng isang ministeryo, payo mo ba talaga pinipili yung mga taong nakakasama mo? Yan yung madalas nating mamiss eh. Kadalasan kasi, ganyan natin tinitingnan yung konsepto ng partnership. Parang basta good vibes lang, ganon? Oo, basta pakiramdam natin mabuti yung intensyon ng kabilang panig, akala natin sapat na iyon para maging partners. Pero sa dokumentong hihimayin natin ngayon, yung may pamagat na partnership mapping, who should we work with? May malaking babala. At mabigat yung babala na ito. Sinasabi doon na ang maling partnership na walang malinaw na direksyon, yung nakabase lang sa pamilyaridad, hindi lang siya nakakaubos ng oras at pera. Isa siyang palihim na lason na sumisira sa mismong misyon mo. Grabe yung lason, pero bakit nga ba madalas nating ipagpalit yung totokong estratehiya para lang sa pakiramdam ng, alam mo yon, pagiging mabait? Kasi madalas nating ipagkamali yung pamilyaridad sa pagiging mabunga. Makikipagtulungan tayo sa isang tao kasi kaibigan natin sila noon pa o komportable tayo sa kanila. Yung tipong katropa ko to, kaya magkakasundo kami sa negosyo. Tama. Pero nililinaw ng babasahin natin na yung mabuting intensyon, kahit gaano pa kadalisayan, hindi yan pamalit sa estratehiya at kaayusan. Kailangan ng malinaw na pananagutan. Stewardship, kumbaga. Stewardship. Hindi lang budget ang pinoprotektahan mo dito, kundi yung mismong kaluluwa ng layunin mo, di ba? Eksakto. Pinoprotektahan mo yung misyon mismo. Pero teka, minsan naisip ko, lalo na sa mga gawaing panlipunan o pang-espiritual, kapag naglalagay tayo ng sobrang daming istruktura at proseso, parang nawawala yung natural na daloy eh. Yung parang nagiging masyadong rigid. Oo, parang ang struktura nagiging kaaway ng kalayaan. Gusto nating maging organic lang, parang let the spirit lead, ganun. Magandang pakinggan pero ayon sa teksto, malaking maling akala yan. Yung mga proyektong puno ng good intentions, pumapalpak sila hindi dahil tamad ang mga tao. Bakit daw? Dahil sa kalabuan ng tungkulin. Ibinapakita ng dokumento na yung kaayusan o order, hindi yan isang malamig na corporate concept. Isa itong theological na regalo. Theological na regalo? Paanong naging espiritual ang pagiging organisado? Tingnan natin sa Genesis. Nung umpisa, magulo ang lahat. Chaos. Hindi tinapik ng Diyos ang kaguluhan at sinabing, bahala na kayo dyan. Organic na lang. Binigyan niya ng kaayusan. Yung hiniwalay niya ang liwanag sa dilim, lupa sa dagat. Mismo, ang kaayusan ang nagbigay buhay at nagtataguyod ng paglago. Wow, oo nga no? Tapos binanggit din sa source yung kwento ni Moises sa Exodus 18. Tuwang-tuwa ako sa part na to eh. The classic burnout story. Oo, isipin mo, hawak ni Moises yung pamumuno sa mahigit 1,000,000 tao. Lahat ng problema kahit away kapitbahay, siya yung nag-ayos. Nakapila yung mga tao mula umaga hanggang gabi. Nakakapagod yun. Tapos dumating yung biyenan niya, si Jethro. Oo, si Jethro. Tiningnan niya yung setup, tapos diretsahang sinabi, hindi maganda tong ginagawa mo. Kasi masusunog si Moises, tapos yung mga tao mapapagod din sa kakahintay. Tapos ano yung solusyon niya?
Hindi niya sinabing magdasal ng mas matagal. Hindi. Ang solusyon niya, istruktura. Delegasyon. Naglagay siya ng mga leader para sa libo-libo, sa dandaan, sa 50. At may isa pa tayong halimbawa sa kasaysayan. Si Nehemias at yung pagbuo ng pader ng Jerusalem. Paborito ko rin to. Paano niya ginawa doon? Nung nag-start sila nung napakalaking project na yon, hindi siya sumigaw ng, "Sige, kumuha kayo ng bato at magpatong-patong kung saan nyo gusto." Hindi organic. Hindi. Bawat pamilya, bawat sektor, may malinaw na nakatalagang pwesto. Yung mga ngakalat may sariling part ng pader, may nagbabantay na may espada, may nagtatayo na may martilyo. Walang kalituhan kung sino gagawa ng ano. Pero wait, kailangan ko muna itong questionin. Sige, shoot! Maganda sa kwento ni na Moises at Nehemias, pero sa modernong mundo, like sa isang opisina o volunteer group, kapag naglagay tayo ng napakaraming patakaran at mahigpit na boundaries, hindi ba nagiging malamig at parang walang puso? Paano naging pag-ibig yung paglalagay ng mahigpit na hangganan? Ang ganda ng tanong na yan. Diyan madalas nadudulas ang mga lider eh. Iniisip kasi natin na yung hangganan parang pader para itaboy ang tao. Oo, parang ang damot pakinggan. Pero sabi sa source, yung boundaries daw ay parang riles ng tren. Ito yung paraan para maging tuloy-tuloy at sustainable yung pag-ibig mo. Isipin mo kapag walang boundaries, anong nangyayari? Lahat sumasalo ng lahat ng trabaho. Mismo, yung linya na tayo na ang bahala dyan, ang resulta, ilang pao lang ang gagawa ng lahat hanggang ma-burnout sila. Kaya pala pag puro tayo gagawa, walang specific na in charge na uuwi sa samaan ng loob. Tapos nagrereklamo sa likod ng isa't isa, di ba? Kapag alam ng bawat isa yung tungkulin nila, naiiwasan yung pangkaubos ng lakas at pinoprotektahan mo rin yung dignidad ng pinaglilingkuran mo. Hindi sila nanguhula araw-araw. Okay, so malinaw na ang estruktura pala ay hindi kaaway, kundi pagpapahayag ng pag-ibig. Ngayon, paano natin to gagawin bago tayo makipagkamay at pumirma sa isang partner? Hindi pwedeng, tara, partner tayo kasi mabait ka lang. Inilatag ng source yung 4 tests o 4 na pagsusuri. Sige, himayin natin ito sa totoong buhay. Kunwari, may nakilala kong NGO. Pareo naming gusto tulungan ng mahirap. Okay na ba yon? Sabi ng source, hindi pa. Diyan papasok yung una, theological o foundational alignment. At may nakakatakot na babala dito. Ano yun? Mag-ingat daw sa mga salitang ginagamit ninyo. Pareho kayong nagsasalita ng mission o empowerment, pero baka magkaiba kayo ng ibig sabihin. Wait, yung mga buzzwords? Oo, yung mga naggagandahang salita. Kapag tinanong mo na kung paano gagawin yung misyon araw-araw, magugulat ka. Para sa isa, ang misyon ay pagpapakain lang. Para sa kabila, kailangan may kasamang pagtuturo ng relihiyon nila. Parehong maganda ang layunin, pero magkaiba ang pundasyon? At kapag hindi kayo magkatugma diyan, magpapatayan kayo kapag oras na para mag-decide kung saang gagastusin yung limitadong budget. Nako, away nga yun. Isang grupo gustong bumili ng bigas, yung isa gustong bumili ng mga aklat. Okay, paano naman kung pareho na kayo ng pundasyon? Doon na ba papasok yung ikalawang test? Yes, yung strategic fit o estratehikong pag-akma. Minsan kasi, napakabuting tao niya, pero malaking sakuna pa rin sa proyekto kung hindi siya akma sa pamamaraan. Parang yung style niya masyadong mabilis at aggressive, pero yung community kailangan ng mabagal na healing. Exactly. O kaya, issue ng timing. Gaano man siya kagaling kung sobrang busy naman siya sa ibang projects at walang oras sa inyo, bagsak sa strategic fit. Makes sense. Tapos yung ikatlo ay trust and accountability. Paano mo ba malalaman kung mapagkakatiwalaan ang partner? Sabi ng dokumento, ang tiwala hindi nasusubok sa maaraw na araw kung kailan maraming pondo. Nasusubok yan sa mahihirap na sandali. Like kapag naubos yung budget ng hindi inaasahan o na-cancel na yung event dahil bumagyo. Tama. Doon mo makikita, magtutulungan ba kayong maghanap ng solusyon o magsisimula silang manisi at maghugas ng kamay? Ang pananagutan daw ay yung pagbibigay ng tahanan sa katotohanan. Gusto ko yung term na yan. Tahanan sa katotohanan. Yung pwede mong sabihing, nagkamali tayo,
Paano aayusin nang walang napipikon? Walang personalan, trabaho lang para sa misyon. Tapos eto na yung paborito ko, yung ikaapat. Complementary strengths o pagpupuna ng kakayahan. Pag-isipan natin tom parang banda. Sige, paano? Kung magaling kang tambulista, kukuha ka ba ng 4 pang tambulista sa banda mo dahil lang ka-vibes mo sila? Siyempre hindi. Puro ingay lang kung ganun. 'Di ba? Kailan mong ngukayista, gitarista, bahista. Yan ang tinatawag sa teksto na synergy instead of sameness. Naakit tayo sa mga taong katulad natin kasi mabilis kausap. Pero ang totoo, palihim lang na kompetisyon ang nangyayari pag pare-pareho kayo. Binanggit din sa source yung tandem ni na Pablo at Bernabe sa Biblia. Oo, si Pablo yung matapang na visionary, direct to the point. Si Bernabe naman yung taga-aliw at taga-alaga sa mga tao sa paligid nila. Magkaiba sila ng style, kaya nila napunan ang kakulangan ng isa't isa. Ganda niyan. Pero teka, bigyan kita ng mahirap na senaryo. Sige, testingin natin. May lumapit sa iyong partner. Napakayaman, sikat, at kayang punduhan ang project nyo for 10 years. May theological alignment kayo, mapagkakatiwalaan naman, pero bagsak sa strategic fit. Oo. Paanong bagsak? Gusto nila laging may media at camera. Yung tinutulungan ninyo, mga biktima ng trauma na kailangan ng matinding privacy. Tatanggihan mo ba talaga yung milyon-milyong pondo dahil lang hindi akma sa pamamaraan? Masakit man pakinggan, pero mariing sinasabi ng source na oo, dapat mo silang tanggihan. Sayang yung pera. Hindi ba kawalan ng utang na loob yun? Hindi. Kasi ito yung pinakamataas na uri ng stewardship sa misyon nyo. Madalas kasi, magaling magtago ng isyo ang yaman at kasikatan. Kung tatanggapin mo sila dahil lang kailangan mo ng pera, isasakripisyo mo yung privacy ng mga taong tinutulungan mo. Unti-unting mababago ang misyon para lang umayon sa donor. Kaya ang pagtanggi, hindi yan pag-aaksaya. Ito ay matapang na pagprotekta sa kung bakit kayo nagsimula. Wow! Ang bigat nun. Ibabalik mo yung pera para lang sa proteksyon ng misyon. Ngayon, paano kung nahanap mo na yung perfect partner? Pumasa sa 4 na tests, pwede na bang i-autopilot? Dito, nagsisimula ang pinakamalaking panganib. Kapag napabayaan yung partnership, may 3 palihim na sumisira. Unang-una, dependency o pagiging palaasa. Paano nangyayari to? Nagsisimula sa maganda, di ba? Tumutulong tayo. Oo, pero bago mo mamalayan, nauuwi sa pagpapahina ng local ownership. Tinatawag to sa teksto na rescue complex. Yung gusto natin palaging maging tagapagligtas. Mismo. Imbes na hayaan mong matuto at magkamali yung local leaders, ginagawa na lang ng malaking partner yung lahat kasi mas mabilis. Anong epekto? Nagiging passive recipients na lang yung komunidad. Nawawala yung inisyatiba nila, parang, bakit pa ako kikilos? Nandyan naman kayo eh. Unti-unting sinisira yung dignidad nilang tumayo sa sariling paa. Pero wait, sa realidad, paano mo ba tutulungan ng community na walang-wala kung hindi sila magiging dependent sa umpisa? Kailangan talaga nilang umasa kasi wala silang pondo eh. Malinaw ang paghihiwalay sa source. May malusog na pag-asa sa simula at may nakalalasong dependency sa katagalan. Ang solusyon ay hindi mo sila iiwanan agad. So anong gagawin? Kailangan mong maglagay ng malinaw at sadyang exit strategy mula pa sa araw na pumirma kayo. Plano ng paglipat ng responsibilidad? Oo. Hindi ka tutulong forever. Tumutulong ka ngayon, nagbibigay ng training, para bukas maipasa mo na yung manibela. Ang pangarap mo dapat bilang partner ay dumating yung araw na hindi ka na kailangan. Galing. Layunin mo palang maging obsolete o hindi na kailangan. Okay. Ano naman yung pangalawang panganib? Mission drift o paglihis ng misyon. Ito ang pinakapalihim kasi hindi nangyayari overnight. Walang gigising sa Lunes at sasabihin, guys, talikuran na natin ang misyon. Wala. Nangyayari yan sa libo-libong maliliit na compromises. Baka may donor na sabihing, dagdag budget pero isama nyo itong pet project ko. Tapos papayag ka kasi maliit lang naman tapos malaki yung pera. Tapos after 5 years, pagtingin nyo, iba na yung ginagawa nyo. Nakabalot sa napakagantang oportunidad ang mission drift. Nakakatakot yun. Tapos ano yung ikatlo? Miscommunication at unclear ownership, yung silent saboteur.
Miscommunication. Naku, pamilyar ako diyan. Lalo na sa mga meeting, 'di ba? Lahat tatango. Oo, maganda 'yan. Pero yung oo ng isa, ibig sabihin lang pala, narinig ko. Yung isa naman ang akala, gagawin ko yan bukas. Tapos pag sinabing tayo na ang bahala dyan, walang nangyayari. Kasi kapag tayo ang gagawa, iniisip ng bawat isa na si Juan o si Maria na ang bahala. Walang partikular na pangalan, kaya walang accountable. May iwan sa ere ang proyekto. Kaya pala, kailangan ng kalinawan. Ngayon, alam na natin yung tests at yung panganib. Paano natin aayusin yung mga nakasanayang relasyon na baka pabigat na pala? Dito inilatag ng source yung partnership matrix. Sobrang practical nito. Mag-drawing ka ng graph. Sa isang axis ay alignment, sa kabila ay fruitfulness. So, susuriin ko isa-isa yung partners ko, tapos ilalagay dyan. Oo, diyan mo makikita kung ang partnership ay fruitful o mabunga, o baka neutral lang nag-aaksaya ng oras, o yung pinakamalala, burdensome. Pabigat na. Yung mas marami ka pang oras sa pag-aayos ng gulo nila kesa sa pagtupad ng misyon. Eksakto. Kaya hindi sapat na may mahaba kang listahan ng partners para ipagmalaki sa annual report. Kailangan mo silang suriin. Paano to gagawin ng hindi nag-aaway? Sabi sa dokumento, mag-assign ng pangunahing liaison. Imbes na 5 tao nyo kumakausap sa 5 tao nila na nagiging chismis lang, dapat isang tuloy lang ng komunikasyon at magtakda ng measurable goals. Hindi yung malabong, tulungan natin sila. Dapat, ilang tao, kailan matatapos. Tapos, eto yung pinakamahirap na step na nabasa ko sa source. Pruning. Pagputol ng partnership. Napakasakit na salita niyan para sa atin na sanay mag-alaga ng relasyon. Sobrang sakit. Paano kung 10 years nyo ng partner tapos puputulin mo kasi naging pabigat na siya? Sa Matrix. Parang nakipag-break ka sa best friend mo. Paano mo ipapaliwanag ng walang siraan? Dito ginamit nung may akda yung imahe ng vine dresser mula sa Biblia, yung magsasaka ng ubasan. Bakit siya nagpuputol ng sanga? Hindi dahil galit siya sa puno. Para lalong mamunga. Tama. Ginagawa ang pruning para mas mamunga. Kapag hindi mo pinutol yung tuyong sanga, hihigupin niya yung enerhiya ng buong halaman. Sayang. Kaya nire-redirect mo yung resources sa mga bahaging totoong nag-aani, hindi siya pagpaparusa. Eksakto. Pagputol sa isang hindi mabungang partnership, pinapalaya mo yung pondo at oras nyo para sa mas may silbi. Wow, nakakagaan ng loob yun. At hindi ginagawa tong review na to para manghiya. Ginagawa ito para maging tapat. Kung hindi na kayo match, mas maganda pang palayain ang isa't isa para makahanap sila ng mas akma sa kanila. Hindi pala siya kabiguan, kundi pag-amin na tapos na yung chapter nyo at oras na para tahakin ng bagong direksyon. Oo, pagpapalaya para maging mas mabunga kayong dalawa. Kaya para sa iyo na matiyagang nakinig sa ating deep dive ngayon, kung ikaw man ay nasa harap ng kontrata para sa business deal, sasali sa board of directors o nagpapatakbo ng ministeryo, hindi ito usapin kung sino ang may pondo o sino ang mabait. Ang tunay na tanong ay, sino sa kanila ang buong tapang na makakatulong sa atin na maging tapat sa ating tunay na layunin? Mismo, ang paglalagay pala ng hangganan at kalinawan ay hindi makasarili. Isa itong matibay na uri ng pag-ibig. Pag-ibig sa mga kasamahan mo para hindi ma-burnout at pag-ibig sa mga taong pinaglilingkuran mo. Kung may isa tayong ibabaon, ito yon. Ang partnership ay sagradong stewardship, pananagutan sa bawat sentimo at minuto. Hindi sapat ang malinis na intensyon, kailangan ng matapang na pananagutan. Napakalalim at napaka-practical. Bago tayo magpaalam, gusto kong mag-iwan sa iyo ng isang huling katanungan na pag-iisipan mo. Ano yon? Kung totoo na ang bawat alyansa natin ay sumasalamin sa ating mga pinaka-pinapahalagahan, ano kaya ang sinasabi ng mga kasalukuyang mong partner tungkol sa mga tunay mong prioridad? Kung may titingin sa kalendaryo mo ngayon, sa mga meetings mo, at kung sino ang mga kakampi mo, anong kwento ang mababasa nila tungkol sa kung ano talagang mahalaga sa'yo? Grabe, mapapaisip ka talaga. Balikan natin yung bahay sa umpisa. Huwag mong ipaaubaya ang pundasyon ng pangarap mo sa mga taong ngumiti lang sa kanto. Maghanap ng taong marunong humawak ng martilyo, naintindihan ang blueprint at handang manindigan kasama mo umulan man o umaraw.
Pag-isipan mo yan. Maraming salamat sa pagsama sa amin.